Hala, napasugod na. Ayan na. BBM, umami na tungkol kay Lenny. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Lenny Marcos ang magiging kalaban ni Sara. Ba? Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba. Dito sa video din, no? Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Siyempre, mga idol natin yan. At isa dyan, si Coach Oli. Pagpatuloy natin. Di umano, ha? O, sila na nga ba? Tandem ng mga kain suka, magsasama. Lenny Marcos sa 2028 nga ba? Talaga lang. Okay. Simulan po natin dito. Dahil sa'yo, BP Sara, ninervyos. Kita mo may sakit pa si Bongbong Marcos. Ha? Wala kang patawad. May sakit, ninervyos. O yan, mapapasugod tuloy sa naga. O, makikipagkita kay Bongbong Marcos at bubuin ang tandem. Di umano ng Lenny BBM 2. Sobrang nakakatawa naman yun. Hindi, di ba? Dati, kala mo talagang magkaaway talaga sila. Kala mo talaga, di ba? Kung makatira si Lenny kay BBM noon, di ba? Yung vice president pa lang sila, talagang nagbabanggaan na sila eh. Tapos biglang nung tumakbong presidente, di ba? Banat pa rin sila ng banat kay BBM. Di ba? Ngayon, no? Parang sa tingin ko pag tinanggap ni Lenny 'yon, no? Pag tinanggap ni Lenny yung paglapit ng parang inamin nila nakain suka talaga. Hindi, sa totoo lang. Parang wala silang prinsipyo sa sarili nila. Parang inamin din nila na mahina lang din si Lenny. Hindi, syempre, di ba? Hindi naman kakayanin ni BBM, di ba, mag-isa. Baga yan, lalaban siya. So, kaya kailangan ng mapartner, di ba? Parang kay BP Sara nun. Alam niya naman kasi na talagang hindi nila kaya. Hindi nila kayang labanan si Lenny nun, noong mga panahon ng 2022. Yun, hindi nila kaya labanan si Lenny. Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari sa pagiging vice president nun, nung natalo ni Lenny si BBM. So para maging secured ang posisyon at talagang makuha ang supporter at solid talaga, is nilapitan nila si BP Sara. Ganyan din ang nangyari noon. Naku, Lenny. Naku. Madam Lenny. Ayan Madam Lenny, ingat-ingat ka sa mga ganyan, yung mga aya-aya. Minsan yung aya-aya na yan, nakakasama yan. Si BP Sara naaya, kita mo napasama. Sa susunod, ikaw naman mapasama. Hindi, joke lang naman. Pero para sa akin, parang inamin nila na napakahina ni Lenny. At saka kung tatanggapin ni Lenny yun, di ba? Yun na yun. Parang inamin niya sa sarili niyang hindi siya mananalo kay BP Sara. At isa pa, ang pinakamalala doon, yung prinsipyo, yung dignidad, na tapos yung ginawa mo, sinimulan nyo, na pagtira-tira nun kay bigla kayong magiging kakampi. Di ba? Parang nauuso yung plastikan. Di ba? Parang ang pangit naman tignan. 2028 Unitae. Okay, pasok. Pasok. Ako si Sara Duterte. Ako naman si Coach Oli. Ano ngayon? Pambira, sali ka ng sali, Coach Oli. Hayaan mo muna si BP Sara. O, sige. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa maagang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong presidente, nabuo ang iba't ibang senaryo na posibleng mga kandidato at tambalan sa eleksyon 2028 at lumutang na ngayon ang pangalan ni dating Vice President Lenny Robredo. Ako, as far as I'm concerned, the strongest candidate na may chance to beat the Vice President Sara is Vice President Lenny.
Ako natatawa lang ako sa sinabi niya na ang may malaking tsansa na matalo si BP Sara ay si Lenny. Binibigyan niyo naman ng kumpiyansa yung mga taong lalapit kay Lenny. Sige, ako nga talaga gusto ko. Gusto ko talaga na maglaban si Lenny Robredo tsaka si BP Sara. Yung talagang sila lang, yung head-to-head battle, yung talagang one-on-one lang sila talaga. Kasi wag na natin idama yung mga iba kasi sigurado hindi naman aakyat sa survey. Hindi naman aakyat sa boto. Yung kumbaga parang mga meron na lang yung madadagdag. Pero etong laban na to talaga. Kasi sa totoo lang, syempre hindi naman pwede. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman pwede sila Vico Soto. Syempre mga ano pa yan eh. Diba mga hilaw pa, mga ano pa. Baga nagpapahinog pa yan. Pero tatakbo yan. Pupututik pa. Sa totoo lang, ang nakikita lang dito yung inaano nila si Tulfo tsaka si Lenny. Si Rapi Tulfo. So si Rapi Tulfo parang uma-out sa eksena para siguro hindi naman siya interesado sa pagiging presidente as from now. Joke lang. Ayun. So si Lenny na lang talaga. Si Lenny na lang talaga yung natitirang pag-asa kasi sa totoo lang, ang pinanghahawakan ni Lenny is yung tinalo ni Lenny si BBM nung vice presidential. So syempre, kumpiyansa sila na si Lenny ang pwedeng makatapat ni VP Sara. Diba? Pagpalagay natin kasi, iniisip siguro nila, wala na mga loyalist dyan sa mga bumoto kay VP Sara. Kasi kahit ako, aminado naman ako na may nadagdag din naman sa mga boto ni VP Sara na loyalist. Pero ang tanong dun, ilang bang loyalist ang bumoto kay VP Sara? Diba? Nung panahon ng eleksyon ng 2022. Kung bakit naging 32 million yun. Diba ganun ba karami yung loyalista na sumuporta kay VP Sara? O 20 million ba ang loyalista na sumuporta kay VP Sara? Kasi doon pa lang sa botohan kay BBM tsaka kay Lenny nung Vice President, doon na lumabas talaga eh. Doon na lumabas talaga yung tunay na bilang ng mga taong sumusuporta kay BBM. So, syempre ngayon, sa nangyari ngayong mga issue about sa administrasyon, hindi natin alam kung nabawasan o nadagdagan pa. Maaaring nabawasan, maaaring nadagdagan. Diba? Ngayon, iniisip nila si Lenny ang pwedeng makatapat. Dahil iniisip nila, wala na yung suporta ng loyalista dyan. Kumbaga may pag-asa kang manalo, Lenny, parang gano'n. Yun yung sinasabi nito. Yun ang tanong dun. Diba? Pagpalagay natin kung loyalista, ilang loyalista ba ang bumoto kay VP Sara? Umabot ba ng 25 million? Di natin alam. Pero sa tingin ko, parang hindi. Yun yung. Ako sa totoo lang ito'y aking opinion. So, aminin natin, ang talagang pinakamalakas na lalaban kay Sara, si Lenny. Yan po ang aking tingin dahil talagang yung followers ng Dilaw na kay Lenny, wala kay Risa. Pambira. Huwag niyo pa salihin dyan si Risa. Pambira kayo. Para kayong tanga. Kayong na lang yun eh. Meron na lang yun eh. Parang panabla. Pinatunayan yung tanga nga kayo. Pag si Risa kinuha ninyo, animal. Kasi, para si Lady na lang talaga yung natatangi nilang pag-asa. No, na pwedeng ipantapat kay VP Sara. Pero sa akin, kayo mga katunay, sa tingin nyo, magtapat si VP Sara tsaka si Lenny, may pag-asa ba si Lenny na manalo kay VP Sara sa pagka-Vice President? Walang ambag yan. Maraming nga dyan ibang Dilaw, Biklawan ayaw. President pala. Vice President. Diyan eh. Saan ba sumulpot yan? Saan ba galing yan? So, walang maidadagdag. Si Lenny, meron na yan. Nakita naman natin na yan ang nanalong Vice President, tinalo nga niyan si Bongbong Marcos. So si Lenny talaga, aminin natin. Kahit alam natin na hindi aabot sa kalahati yung boto ni Lenny kay Sara pag silang naglaban sa 2028. But tama, siya ang pinakamalakas na pwedeng tumunggali kay kahit VP Sara. naman ako siya yung. You're bent on pursuing her or convincing her talaga? Yeah, of course. She's the strongest. So, for the country, she must have. Mamaya may hihirit na naman kasi may mga ganyan sa comment section. Kotsoli, DDS ka ba? Bakit? Bakit mo tinuturo yung strategy sa kanila? Bakit tinuturo mo sinasabi mo pag si Lenny ang pinakamalakas? Alam nyo kung bakit?
Kasi nga, kahit na si Lening pinakamalakas, hindi talaga, alam mo, ang magiging solusyon lang ng kalaban para hindi manalo na presidente si Sara Duterte ay ma-impeach si Sara or patayin. Yan lang yun. Pero kung dadaan tayo sa eleksyon, walang tatalo kay Sara. Walang tatalo. Para sa akin, yun din. Yun lang talaga yung tangi nilang paraan para si VP Sara ay hindi makatakbo. 'Di ba? Kasi kung talagang panapat kay VP Sara, talagang nananatili pa rin question mark yun. Hindi natin alam kung sino-sino yung pwedeng itapat sa kanya. 'Di ba? Kahit ako, wala akong maisip eh. Kayo mga katunay, may maso-suggestion ba kayo? I-comment nyo sa comment box. Baka mamaya maging pwede, di ba? Huwag nyo na may comment si Rastaman. Baka mamaya comment nyo si Rastaman. O kahit ako wala eh. Wala akong makitang pwedeng lumaban kay VP Sara. Although si Lenny is pwedeng nila, pero sa tingin ko hindi para hindi to didikit kay VP Sara kung sakaling magkaroon ng bilangan, yung magbibilangan na sa eleksyon. Sa totoo lang, napaka-exciting etong eleksyon sa 2028. Talagang pagkakaabang-abangan to. Kasi talagang ito may thrill eh. 'Di ba? Kasi maraming nangyari ngayon eh. So doon talaga sa 2028 lahat ng excitement nandoon. 'Di ba? Kaya lagi tayong tumutok. Ako, syempre, excited ako diyan sa 2028. Kung ano talaga yung tunay na magiging resulta at kung sino ang mga mag-iiyakan, sino ang mga mag-aalisan. 'Di ba? Siguro ngayon sila nag-iisip na ngayon, no? Yung mga taong galit kay VP Sara, baka mamaya nag-iisip na sila parang, batiin niya kaya natin si Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Minority Leader, Representative Egay Arice, wala raw kasing bahid ng korupsyon si Robredo. Walang bahid ng korupsyon. Nalambahik. Bahid ng droga. Hindi naman magkakabahid dyan eh. Kasi tingin ko kay Lenny kasi, walang tibay din to eh. Kasi parang lang din eh. Parang madali din siyang mapasunod. Ewan ko hindi ko siya kilala as in ng kasi akalam ko asawa ng mayapang si Sir Jesse Robredo. Syempre, rest in peace. Pero, hindi ako kumpiyansa sa kanya na kung sakaling maging presidente siya ng Pilipinas, yung tipong makukontento tayo sa pamamalakad niya. Yung tipong walang problema at mareresolba niya lahat. Yung tipong kaya niya tayong depensahan o ipagtanggol tayong lahat. Tingin ko malabo. Sa dating niya palang malabo na. Kasi parang ito din parang kung sakaling manalo to, parang nagluklok pa rin kayo ng isa pa na pwedeng bulungan ng mga alitap-tap. Yun ang mahirap Yun ang nakasira Yung mga alitap-tap. Hindi. Wala. Hindi ko sinasabing addict to, ha? Hindi ko rin sinasabing pamilya sila ng drug lords. Ang tanong ko lang, pasok ba ang droga sa Naga? Ay, gano'n lang naman kasimple yun eh. Di ba? Kung saan ka mayor, dapat walang droga. So, hindi ko alam. Kalat ba ang droga kung saan mayor ito si Lenny? Okay, yung mga taga Naga to Naga, sige, kayo mga kalat ba droga dyan? Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Pero pagkalat, imposibleng walang alam yung mayor. Robredo rin ang binanggit ni Senador Erwin Tulfo na pantapat kay Duterte sa eleksyon. Dapat si Lenny Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ngayong araw din, sinabi ng Malacanang na tiyempong magkikita sa Sabado sina Pangulong Marcos at Robredo na ngayon mayor ng Naga City. Naks budol! Mabubudol. Bagong utuan na naman yan. Bagong plastika na naman yan. Na naman to si Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi coincidence na pupunta magkikita daw sila. Sabihin mo napasugod ka, kinabahan ka sa declaration ni Sara. Dahil pag naging presidente si Sara, bubulat-latin yung mga ninakaw mo, animal kang Bongbong Marcos ka. Tapos didikit. Pero ako honestly ito ang strongest. Ito ang strongest na lalaban kay BP Sara.
Lenny Bongbong Marcos. Kaya nga napasugod yan. Mukhang Paano yung Lenny Bongbong Marcos? Ang mangyayari, si Lenny ang presidente, si PBBM ang vice president. Pwede ba yun? Tatakbo kang comment no sa comment box. 'Di ba? Pwede ba yun na ang presidente, 'di ba? Tapos na termino niya. Tapos tatakbo siya ng vice president. Pwede pala yun. Yun nga. Bagong uniting. Plastikan silang dalawa. Si isang lugaw, tapos si si BBM magdadala ng tokwa kasi lugaw. Tapos tawag kay Lenny lugaw. Magdala ng tokwa tsaka baboy si BBM para kompleto na. Huwag niyo kalimutan yung suka. Yung suka na may toyo na masarap, mainit-init na lugaw. Kasi nahalo mo sa lugaw yung toyo na may suka. Wow, sarap. kumbinsihin yan. Alam mo to wag magagalit yung mga fans dito ni LeBron James ha. Wag magagalit. Okay? Eto si Bongbong Marcos, parang si LeBron James. Bakit? Ba't naman tayo napunta sa NBA? Oh. Kasi si LeBron, unlike si Jordan talagang napa-champion niya yung Chicago Bulls. Si LeBron, nagpalipat-lipat, hindi niya mapa-champion yung team niya, di ba, na Cavs. Lumipat yan. Nung lumipat siya, naghanap ng kakamping malakas kaya nanalo. Nagigets nyo? Ganyan yan si Bongbong. Kumbaga yung hindi niya kayang lumaban ng head-to-head battle. At saka dito naman talaga, inaamin talaga naman nila na hindi nila kaya talaga na lumaban kay VP Sara. Hindi talaga. Yung head-to-head battle, yung sila lang talaga. 'Di ba? Kailangan pa nilang magsama-sama. Diyan pa lang pinapakita nila kung gaano na silang kahina. So parang inamin din, dito parang inamin kung si istatandem kay Lenny, parang inamin din niya na kumuha lang siya ng lakas noong 2022 kay VP Sara. Kasi nga alam naman natin ang mga Duterte ay may malaking pundasyon dito sa politika. Maraming sumusuporta sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, hindi naman kukunin nitong administrasyon na to, noong 2022, si VP Sara, kung alam nilang mahina yan, hindi nila pag-aaksayahan ng oras yan. So eto, nararamdaman nila ngayon, si Lenny ay maaaring tumapat kay VP Sara dahil tinalo nga niya si BBM. So, yun ang maaaring baka awitan nila, no? Na magkaroon ng ganong tandem, ba? Di wow. Talo yan sa vice president, di ba? Kaya lang naging presidente yan, humanap ng kakampi. Sino? Si Sara. Ngayon naman, alam niyang hindi siya mananalo. Hahanap na naman siya ng kakampi niyang malakas. Si Lenny naman. Si Lenny. At kung matutuloy ito malamang, ha? Ang ipupush nila. Lenny Marcos, makinig kayong mabuti. VP Sara, pumili ka ng malakas na vice president. Oh. Kasi for sure, ikaw as president, panalo. No question na yan. Yung No vice question. lang ang question. Pero kailangan pumili ka ng malakas na vice president. Baka tong animal na ito, makalusot na naman. Anak ng teteng. Yun lang. Hindi, para sa akin kasi, sa tingin ko, sa panahon ngayon, sa nakikita nating survey sa trust rate, although hindi naman dapat tayo mag-rely doon, makiramdam na lang tayo, pero parang tingin ko, parang kung si VP Sara ay makakakita ng katandem na malakas, kumbaga kahit pero mas maganda na rin yung malakas. Yun kaya sinasabi ni Coach Oli, kaya kailangan na malakas para yung sure win talaga. No? Para hindi to manalo si Pero sa tingin ko, hindi na ganon. Hindi na yung para 32 million pa uli. Ay, 31 million pa uli. Di ba 31 million lang siya si VP Sara yung 32. Hindi na siguro para mag 31 million o 30 million uli. No? Hindi na ganon. O, doon na lang tayo sa ganon, ha? Hindi ko sinasabing, wala pa, hindi taabot ng 10 million ang boboto dyan. Pero kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Sino ang magandang maging katandem ni VP Sara sa 2028 bilang Vice President? Para sa akin. Kasi dalawa yung naririnig ko Marcoleta at si Senator Amy. Doon kay Senator Amy, nakakarinig tayo ng mga side comments. Kasi syempre hindi naman natin masisisi yung ibang tao na nagsasalita ng side comment. Syempre nga alam naman natin, nadala na naman. Dala na nga kasi nung una, nadala na naman yung mga tao ngayon.
medyo baka matalo si Amy kung sakaling magva-vice siya. Diba? Kasi sinasabi ng iba, Marcos na naman, ako vice eh. Kahit pinapakita ni Senator Amy na kay VP Sara siya at diretso ang utak ni Senator Amy, hindi pa rin mawawala sa utak ng mga tao. Siyempre, yung pag-iingat. Diba? Na nadala na. So, mas maganda na lang para sa akin siguro, VP Sara, Senator Marcoleta. Medyo malakas ang laban. Diba? Pwede rin VP Sara, Bongo. Oh. Si Bongo, malakas din. Pwede. Pwede. Para sa akin si Senator Amy, mas maganda na lang maging siya. Senator na lang. 'Di ba? Mas bagay siya doon. Masamang damo ito parang hindi mamamatay. Ito si Bongbong. Baka pag ito tumakbong vice president, ito sa akin lang. Sakit sa ulo to. Kaya piliin mo yung malakas. O, ikaw na, Sar, kayo na mag-suggest. Sino sa tingin nyo ang dapat vice president ni Sara? Nangako ng 20 pesos na bigas baka susunod. Pag ako nanalong vice president, ang bigas natin 5 piso na lang ang 1 kilo. Yan na naman tayo. Mauuto na naman yung mga Pilipino. May ganyan tayo. Kahit ako, uto-uto din ako. Bilis nating maniwala sa mga buladas ng politiko na tumatakbo uli sa posisyon. Diba? Kaya dapat maging matalino tayo. Yung sinasabi ko na pag-aralan natin kung ano talaga yung gawa nila. Yung tipong hindi lang sila sa eleksyon bumabait. Dapat ganun. Kailangan kahit tapos na ang eleksyon, o walang eleksyon, patuloy pa rin sila sa paglilingkod sa bayan. Yung maayos pa rin ang ginagawa nila. Dapat ganun. Kung tatakbo man si Bongbong Marcos na vice president. Takbo na lang. Mula dito hanggang bago. Presidente, wala na tayong pag-uusapan. Kahit sino ilaban dyan, talo. Ako, suggestion ko lang. So, si Bongbong ang kalaban. Pumili kayo ng maganda si Marcoleta, si Cayetano, si Escudero, yung mga abogado matatalino. Ay, hindi. Wag na yung dalawa. Si Marcoleta at saka si Escudero. Ay, si Marcoleta tuloy. Si Marcoleta kaya gusto ko eh. Kung si Escudero, tsaka sino pa ba isa na banggit ni Coach Oli, yun na yun. Wag na. Mas maganda si Marcoleta na lang talaga. O kaya Bongo. Yung dalawang yan. Para sa akin, ganun eh. Fit na maging vice niya. Kasi kung kay Senator Amy, kahit anong tulak ang gawin ni VP Sara, syempre hindi naman mawawala sa isip ng tao yung pagdadalawang isip. Tapos magdedebate, panbihira, magmumukha na namang bobo. Magmumukha na namang bobo to si Bongbong Marcos. Pero I'm sure, itaga nyo sa bato. Hindi ito lalaban sa debate. Hindi ito bakla ito si Bongbong. Duwag yan eh. Sige, tuluyan natin. Kaugnay ng Oplan kontra Baha roon. Nag-post din si Robredo na ininspeksyon na niya ang pupuntahang lugar ng Pangulo para bisitahin ng flood control efforts ng gobyerno. Wow, Baka talagang pinaplansya na. Baka lang wala ako sinasabi. Baka naman ang pupuntahan ni Bongbong dyan. Naku, ano na Coach naman yung Oli, naiisip mo, Coach Oli? Ba't ka dyan nag-i-inspeksyon ng mga ang inspeksyon ninyo sa Ilocos Norte, marami daw ghost projects. Doon ka mag-inspeksyon. Tanong kay Palace Press Officer Claire Castro, may pag-uusapan pa bang iba ang Pangulo at si Robredo? Yan ang abangan nyo. Naks, may paduda pa siya. Ba? Ang tawag namin sa ganyan, Yan ang paduda. abangan nyo. May Parang may pasabog pa eh, no? usapan ba sila? Yan ang abangan niya. Yun lang po ang ating yun lang po ang binigay na impormasyon dahil nga po ang Abangan, pinasisimulan nga po ng Pangulo itong Oplan kontra Baha at isa sa mga lugar na kanyang pinatutukan ay ang Naga City. So, yun lang Inaasikaso. po. Kung Baka lang kaya tinatanong ko, So, may droga ba talaga eh. dyan? Dahil kasi dyan pupunta eh. Alam mo naman yung si Bongbong, hindi naman nagpupunta yan doon sa may mga baha talaga. Hindi naman talaga doon sa may mga ghost projects. Oo, kasi dapat kung may mga baha ang pupuntahan, dapat puntahan niya Ilocos Norte. Oo, doon may problema eh. Meron. ano pang pag-uusapan nila?
abangan na lang po natin. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natungayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.